Top 3 reason bakit nanalo ang Lakers. Number 1. Si Anthony Davis ay may mahusay na pagganap sa kamakailang laro ng Lakers laban sa Timberwolves. Umiskor siya ng 36 puntos at humakot ng 16 na rebounds na ipinakita ang kanyang dominasyon sa magkabilang dulo ng court. Ang kanyang pagmamarka ay nagmula sa halo ng inside plays, mid-range jumper, at free throws na ginagawa siyang palaging banta sa buong laro. Nag-ambag din si Davis ng defensive na may ilang key block at steals na tumulong sa pag-angkla ng depensa ng Lakers. Ang kanyang kakayahang kontrolin ang pintura at protektahan ang rim ay napakahalaga sa paglilimita sa mga pagkakataon sa pagmamarka ng Timberwolves. Reason number 2. Si bagong coach Redick ay gumawa ng isang malakas na debut bilang head coach ng Los Angeles Lakers. Kung si Kobe Bryant ang tinatawag na basketball player na siko, si Coach Redick naman ang equivalent na coke siko na kahit kumakain, naliligo, patulog ay basketball pa rin ang nasa utak. Sa kanyang unang laro, nakuha ng Lakers ang panalo laban sa Minnesota Timberwolves. Ang estilo ng coaching ni Redick ay nagbigay diin sa katumpakan at pagpapatupad na kitang-kita sa pagganap ng koponan. Laging nakatayo at kinakausap at sumisigaw sa mga players, at higit sa lahat hindi nilalagay sa pocket ang kamay tulad ng dating coach na si Darvin Ham. Ang diskarte ni Redick sa coaching ay mahusay na tinanggap ng parehong mga manlalaro at tagahanga. Nakatuon siya sa paghihiwalay ng trabaho mula sa mga resulta, na binibigyang diin ang kahalagahan ng proseso kaysa sa pagkapanalo lamang. Nakatulong ang mindset na ito sa team na manatiling nakatutok at epektibong maisagawa ang kanilang game plan. Sa panahon ng laro, ang mga madiskarteng desisyon ni Redick, lalo na ang kanyang paggamit ng mga timeout at sikahan, ay nakakuha ng mga positibong paghahambing sa kanyang hinalinhan, si Darvin Ham. Ang kanyang kakayahang makipag-usap at mag-udyok sa kanyang mga manlalaro ay na-highlight bilang isang pangunahing kadahilanan sa tagumpay ng koponan. Pinuri rin ni Redick ang pagganap ni Anthony Davis, na binanggit kung paano napakahalaga ng pasensya, at kakayahan ni Davis na gumuhit ng mga foul sa pag-secure ng panalo 4. Sinuklian ni Davis ang papuri, pinupuri ang estilo ng pagtuturo ni Redick at ang tiwala na itinanim niya sa kanyang mga manlalaro. Sa pangkalahatan, ang debut ni Redick bilang isang head coach ay minarkahan ng isang malakas na simula, epektibong komunikasyon, at isang malinaw na pagtuon sa proseso at pagpapatupad. Magiging kawili-wiling makita kung paano patuloy na nagbabago ang estilo ng kanyang coaching sa buong season. Reason number 3. Ang magandang laro na pinakita ng Japanese player na si Rui Hachimura at ng backup center na si Jason Hayes. Ngayon palang sinasabi ko na si Anthony Davis ang magiging most valuable player at defensive player of the year. Please like, subscribe and comment. Pahabol. Gumawa ng kasaysayan ng NBA si LeBron James at ang kanyang anak na si Bronny James sa pagiging unang mag-ama na duo na naglaro ng magkasama sa isang regular season game. Si LeBron, na nagsimula ng laro, ay sinamahan ni Bronny sa natitirang 4 na minuto sa ikalawang quarter. Ang sandali na magkasama silang nag-check-in ay sinalubong ng standing ovation mula sa home crowd.